kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro natin itanong, baka maiba no? Maiba yung ang resulta. Biglang nagiging ang negatibo ay nagiging positibo sa kanya. Ang itim nagiging paputi na po, no? Samantalang kada report ng Malacanang, pababa ang unemployment rate. Di mo Ginagaya mo yung boses ni Claire Castro. Loko-loko. Pero sana, para hindi naman mapahiya ang Malacanang, lalo na si Yusek Castro doon sa Lulululul. Kaya naman pala, napakainit ang dugo ni Claire Castro dito kay Miss Eden Santos ng Net25. Panay pala ng banat mo dito sa programa mo. Mga pahapyaw lang naman na mga banat. Pero bumabaon pa rin talaga, guys. Pasimple yung mga banat niya dito kay Claire Castro. So, panoorin natin to ha. Itong una, ang pinag-uusapan dito yung kalidad ng edukasyon. Di ba nga, lumabas na yung pag-aaral na, o yung ano ba yun, survey ba yun? Pag-aaral na yung literacy o yung kalidad ng edukasyon natin ay talagang bagsak. At ilan, 19 million ba? Hindi, I'm not sure, but malaki yung bilang na yung mga nakakabasa, nakakapagsulat, pero hindi nakakaintindi. Kalimutan ko yung term ni Topacio dun eh. Pero eto yung pinag-uusapan nila. Tignan nyo yung banat ni Eden Santos kay Claire Castro dito. mga kabataan. Medyo hindi medyo, taga nakakalungkot na itong balita po na ito. Pero sana nga, ang sinasabi natin dito, ang approve natin sinasabi dito ay yung magiging aksyon ng Department of Education. At sana, mapagtuunan ng pansin nito ng ating national government, ng ating Pangulo. Po? Baka naman ito yung Ito na? ulat na ito pagka kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro natin Hulaan nyo nga muna. Hulaan nyo. Ano bang ibabanat ni Eden dito? Loko-loko dito. Ulitin natin ha. baka naman ito yung ulat na ito pagka kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro natin itanong, baka maiba no? Maiba yung ang resulta. Baka daw kung magka-kay Claire Castro itanong, baka ba iba yung resulta? Di ba nga naman, hindi siya naniniwala na tumataas yung crime kasi yung data iba naman. Kasi nga, may iba kasi kapag lumabas siya ng bahay, wala namang nagsasaksakan. Pag pumunta siya ng palengke, wala namang snatcher siyang nakikita. Kaya, sabi niya, safe pa rin. Pero, na-debunk nga na. Dito sa nangyari sa NAIA, sabi ni Vince Dizon, we don't feel safe. So, hindi nakakatugma. Loko-loko din na yung tsura ng Eden Santos. Loko-loko ka din kasi. Ulitin natin ang sarap doon eh. Baka kasi kay Claire Castro ba iba? Ang ating national government, ang ating Pangulo. Po? Baka naman ito yung ulat na ito pagka kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro natin itanong, baka maiba no? Maiba yung ang resulta. Alam mo naman yun. Biglang nagiging ang negatibo ay nagiging positibo sa kanya. Biglang negatibo magiging positibo sa kanya, my God. At yung good news niya, biglang nagiging bad news. Loko-loko talaga to. My goodness, kaya init-init pala nagdugo sa'yo eh. Ganito ka pala bumira eh. Ang itim nagiging paputi na po, no? Ang itim nagiging paputi na pa, may action pa. Loko-loko. Patungo na sa pagputi, di ba? Tanong natin to sa kanya next briefing. Parang hindi naman niya naitanong to. Naitanong niya ba to? Parang hindi naman eh. May to eh. May 3 to, may 5 yung sagupaan. Anyway, meron pa, sandali. I-promote ko lang muna.
Yung mga Edenatics dyan ha, yung mga Eden Fans Club, puntahan naman natin. Hindi ko pa pala na-like. I-like ko naman. So, ang programa niya ay approved, no? Ito ay episode nung May 3, 2025. Support naman natin yung ating favorite reporter sa PCO. Yung laging sumusugat. So, next, punta tayo dito sa 1944. Dali ha. At dito na lang. Sana, para tuloy-tuloy na-approve yan, magbenta tayo ng maayos na Ito tungkol naman sa bigas. May pasaring na naman. Lintik na to. Loko-loko talaga eh. kalidad ng bigas sa halagang 20 pesos. Yan po ang inyong targetin, Marcos administration, para naman yung ating mga kababayan ay talagang walang masabi, ano po, at hindi lumalabas na sinungaling o kaya fake news peddlers ang mga ng Malacanang, di ho ba? Dahil Pero hindi naman lumalabas na fake news peddlers. Yung mga ng Malacanang. Ulitin. talagang walang masabi, ano po, at hindi lumalabas na sinungaling o kaya fake news peddlers ang mga ng Malacanang, di ho ba? Dahil yan ang bigas, magandang klase, 20 pesos, di ho ba? Mapapansin yung labuin din eh. Loko-loko talaga doon. Kaya ang init-init ng dugo mo. Nasaan ka kanina? Nasaan ka ng presko ng May 6? Ba't wala ka? Sinipa ka na ba? Masasabi natin yan ng buong taas noo. Lalo na Meron. yung Ito. usek po ng PCO. Taas noo na maganda talaga yung quality ng bigas. Ng Ano daw? buong taas noo. Lalo na yung usek po ng PCO. Loko-loko to eh. Meron pa, tuloy-tuloy na lang natin to, malapit na lang din naman. Taas noo na maganda talaga yung quality ng bigas. Meron mang magsasabi nun, patawag mo sa Quadcom, di ba? Kaya sa Tricom. Di ba nagpakita si Claire Castro ng video na pinapakita daw dahil ito yung ginagamit na panabutahe kay sa programa na 20 pesos na bigas. Tapos magtatanong pa sana si Eden. Kaya lang hindi na hindi na pinatanong ni Claire Castro. Tapos na po ang tanungan. Ganon. Kung maalala nyo yun. Yung pala yun. Tinira ka na naman dito. Para bawal ang nagpapakalat ng fake news. Anyway, kita mo na 20 minutes agad yun. Naubos natin, ano? Kasi nga talagang medyo nakakaano yung report na yun ng PSA. 18.9 million ng mga graduate ng Ngayon pala, 18.9. junior senior high school na talaga namang, di ba, hindi nakakaintindi kung ano yung kanilang mga binabasa. Basa lang ng basa, di ba? Tapos Basa lang ng basa, hindi niintindi. Alam ko naman ang pinapatamaan mo na naman si Claire Castro dyan eh. Yung sa naman to eh, sa 7 pesos na presyo ng bigas na naman to eh. Doon tayo mapunta na nakakalungkot, lalo na sa mga magulang. Paano hahanap ng magandang trabaho yung mga yan? Hindi pwede madadagdag yan sa unemployment rate. Samantalang kada report ng Malacanang, pababa ang unemployment rate. Di ba? Ba't may action pang ganun? Pababa ang unemployment rate. ng trabaho yung mga yan. Hindi pwede madadagdag Tignan. yan sa unemployment rate. Samantalang kada report ng Malacanang, pababa ang unemployment rate. Di ba? Ginagaya mo yung boses ni Claire Castro. Loko-loko. Pataas ang employment rate. Paano yung mga gagraduate pagtungtong ng college? Kung ganyan po yung kalidad ng edukasyong alang nakuha, yung foundation nila hindi ganun ka, po, Ito, malapit na. katindi, katatag, ano pang mangyayari sa kanila sa kolehiyo? Di ba tumigil din ang pag-aaral yan pagka medyo nahirapan sa pag-unawa dun sa kanilang mga magiging lesson, hindi po ba? Ito na.
Anyway, dito po tayo sa ating Ito na, ito. tatalakayin. Total na simulan na natin itong 20 pesos na Natatawa na siya. bigas. Medyo nakita po natin na inanunsyo, tapos hirap na hirap, kailan ilalabas. Parang wala nga nilabas na guidelines no? Hirap na hirap daw. Sinasabi pa nila may guidelines, wala naman yatang guidelines. Si Claire Castro nagsasabi may guidelines. Ba't wala naman yata? Kung saan ibebenta, sino magbebenta, kita nyo, pwede na sa sabi ng Malacanang, lahat. Sabi ni Claire Castro. Lahat. Pwede mag-avail. Lahat daw pwede mag-avail, sabi ni Claire Castro. Tapos, Sabi naman ng DA, limitado lamang, exclusive sa mga vulnerable sectors. lahat pa kay Castro visit. Ayan. So, ibig sabihin nga naman, Wilson. At ano pangalan ni Kuya? JC. Ito po yung bago naming cameraman ngayon dito sa programang Production OFW. Si JC na parang kakagraduate lang ng high school. Kita mo? Dami pa talaga sa sinusitin. Batang-bata. Si Flynn kasi medyo malayo pang gagalingan no? Manggagaling ng San Mateo Rizal. Kaya, hindi tayo kasama. Yun lang ang medyo bad news. Hindi tayo kasama sa Hindi, okay na yun. Palakpakan mo na lang yung good news, sabi ni Claire Castro. Loko-loko. pwedeng bumili nung 20 pesos na kilo ng bigas na pwede pa naman tayo kung bumili sana kung kahit na ilang kilo, no? Sayang din yun, hindi kami nakakasama. Kasi vulnerable. Hindi pala pwede ako kung PWD. PWD siya, guys. PWD pala siya. Kaya alam baka tanungin pa ako, may trabaho ka ba? Alam mo, ma-interview pa tayo doon na hindi ka rin pala makakabili, pumila ka ng mahaba, hindi ba? So, yon very limited po. Pili lamang yung pwedeng bumili nitong 20 pesos na bigas na ito, sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. So, ibig sabihin, huwag niyo paniwalaan si Claire Castro, paniwalaan niyo yung DA Secretary. Pero sana, para hindi naman mapahiya ang Malacanang, lalo na si Yusek Castro doon sa sinabi niya na sa mga susunod, lahat pwede na. Sana simulan na natin sa lahat pwede na. Diba? Kung talaga Promise fulfilled. Tapos sinasabi nila doon nung wala pa hindi pinangako pero balandra dyan, no? Benteng bigas, meron na, promise fulfilled. talagang sapat ang supply ng bigas na ibebenta sa 20 pesos. Kasi yun ang sabi niyo, sapat po, di ba? Bakit hindi pwede sa lahat? Di kung sapat naman, benta na natin sa lahat ng ating mga kababayan. Kasi kahit sabihin mong nagtatrabaho ka at meron kang sahod, di ba? Sa masahod ka, iba pa rin yung nababudget mo ng maayos, di ba? Kung makakabili ka ng murang bigas, halimbawa ako, sa halip na yung binibili kong bigas ay halagang tama na yan, natin, punta tayo dito sa 3043. 3043, meron pa Pisa na lang natin dito sa 30. Huwag na natin masyadong pagtuunan ng pansin kung alin ba talaga yung tama, no? Hindi, balik natin. Kilo ng bigas. Unang eleksyon na para sa vulnerable sector lang di ba? Nung sinabi niya na ipinangako niya na ibababa niya sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Wala po siyang sinabing for the sa vulnerable sector. Tama, magandang point. Magandang point. Hindi niya sinabing para sa vulnerable sector lang. Tayo nyo. May surprise pa ako. Sa bayan ng Pilipino, para po sa taong bayan, para sa mga Pilipino. Hindi ho ba? Ayun, ako. Huwag na natin masyadong pagtuunan ng pansin kung alin ba talaga yung tama, no? Ang mahalaga yung para sa lahat, dahil ang mga Pilipino naman Ito ba yung ngiti ko? Visit! lahat yan umasa po nung sabihin ng Pangulo na ibababa sa 20 pesos. Pero yung iduktong ko na kasi Eto na, guys. Eto na. baka mamaya isisi na naman sa mga Duterte yung 20. Yung pong Mukhang sila naman sa mga Duterte.
Na yun yung laging banat ni Claire Castro. Nasabing Ito na. 17, tama ba na ibababa sa 7 pesos? Kasi nabanggit din ito ng PCO Presidential Communications Office, hindi po ibababa pala sa 7 pesos. Linawin natin, bababa, maibaba ng 7 piso pa, ano po, ma-reduce, hindi May 3 tinalakay pala niya to. Kaya pala May 5, binanat niya kay Claire Castro. naman sinabing ibababa ang halaga ng bigas kada kilo sa 7 pesos. Hindi naman pala ganun. So, medyo siguro na na overlook lang ni Yusek Castro yon na sinabi ng dating Pangulo na ibababa niya sa 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Malinaw naman yung nakita nating video, yung statement ng dating Pangulo na mabawasan, ma-reduce, sabi Mabawasan, ma-reduce. niya, ng kahit 7 piso yung kada kilo ng bigas, no? Pero syempre, mas iba ang Pangulong Marcos. Gusto niya talagang mas Talagang 20. mababa pa, di ba? Kasi kung noong panahon ni FPRRD, Magbibigay ba ng example? ang presyo ng bigas, sabihin mo na, ay 38 pesos. Ibababa lang ng mabawasan lang ng 7 pesos, so nasa 31 pesos, mataas pa rin, di ba? Pero ang Pangulo, 20 pesos agad ang target. Ibig niyo sabihin, ganun ang ibig sabihin, Claire Castro. Bawasan, reduce, ibaba, bawasan, hindi gawin 7 piso per kilo. Isa ang ibig sabihin, reduce, bawasan. Loko-loko. Bakit niya maging 20 pesos? Di mas maganda sana. O ngayon, ipapatupad na rin lang naman after magti 3 years na kasi siya Ngayon pa lang ipapatupad. So anyway, mga posibleng banat. Pero sabi niya kanina, nasabi kasi ng PCO secretary, di ba? Undersecretary bala. Nasabi kasi na 7 piso per kilo yung bigas. Pero maliwanag naman doon sa mga nabasa natin na hindi naman ganun. At may video pa na sabi doon ay reduce. So bumabanat na pala siya dito. So baka, ewan ko lang hindi aware si... Manood ka kasi ng programa ni Eden Santos nang makahanda ka, Claire Castro. Addictus Rex, yung mga MIB, yung mga kapanood dito. Sabihin nyo kay Claire Castro, o kayo na mga katulong na dyan, na mga yes man niya dyan, na kahit harap-harapan kayong tinatanga ni Claire Castro sa kanyang mga vlog, yes ba, very well, yes, opo. Tama po kayo, hindi po kayo fake news. Sinisira lang po kayo, pinagkakakitaan lang po kayo ng mga DDS. Pinagkakakitaan lang po kayo ng mga ng mga nambabash po sa inyo. Baka ganun sinasabi nyo. Sa halip na yun ang gawin niyo, puntahan nyo to, panoorin nyo. Ang dami pa lang tip dito, May 3 to na tinalakay niya, tapos May 5. Di sana nakabakanda si Claire Castro nang isasagot niya. Kayo talaga. At anyway hindi lang sa vlog niya sinabi sinabi ni Pangulong Duterte na magiging 7 piso per kilo yung bigas. Sinabi din niya sa interview niya kay Mike Abe yun. At in-interview siya ni Mike Abe hindi bilang isang vlogger, kundi bilang Yusek ng PCO. Sinungaling talaga yan, no? Good job, Miss Eden. Tuloy mo lang yan. Pero sana, bukas May 7, May 6 kasi ginagawa tong video na to, makita ka at masilayan ka ng mga fans mo doon sa Malacanang press corps press briefing.